Hello Gemini, Sun, Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you, Gemini. So, I would like to say hi muna and shout out sa ating beloved channel member na si At Alexander Turalba 3777. Maraming salamat po for your support sa channel and sa patuloy ninyong pagpapadala ng super thanks. May God bless you more po. So, yung first card ninyo is your current energy for the week. This is what to embrace, which is really beautiful. We have the Ace of Swords. Ano dapat ninyong iwasan? We have the Knight of Cups. Ano naman yung possible na maging accomplishment ninyo, no? This week. We have the Lovers. Ano yung blessings and possible opportunities that might come your way? We have the Nine of Swords. Obstacle ninyo. Wow. So we have Magician. And we have Chariot. Ayan, urong-sulong. Mag-uurong-sulong siguro kayo. Meron kayong gustong gawin, pero at the back of your head, atras, no? So, tingnan natin kung paano yung advice sa inyo ng spirit. We have the High Priestess. Kailangan malinaw yung inyong isipan. So, yung theme ninyo for the week is Four of Pentacles. So, this is about, pera. No? This is about saving money, or this is about managing your money wisely. This could be a reminder para sa iba sa inyo na kailangan na matuto kayong mag-budget, disiplina, financial discipline, yung ganon. At siguro magsimula na kayong aralin kung paano ninyo i-manage ng mas maayos or mas efficient yung inyong kaperahan. Alright? Yung current energy ninyo is Ten of Wands, which is burden. Bigat na kayo sa inyong sitwasyon. Bigat na kayo siguro sa trabaho ninyo. Maaaring you have a lot of task, no, na talagang nasa balikat ninyo. Pwede rin yan na emotional burden, no? That could be emotional burden. Baka hirap na din ang kalooban ninyo. Maybe you are suffering, di ba? Inside you na sinasarili mo lang. Maaaring ganon. But this is 10, no? And 10 resonates with endings and beginnings. Kaya, feeling ko, sa ngayon, ang binabalak mo dito is i-let go na. No? Kung ano man ang nagpapahirap sa'yo, ano man ang nagpapabigat sa'yo, you want to release that. No? You want to release that sa buhay mo. You know? So, by any means, maaaring talagang pipilitin mo na tama na. This is it. No? I need to cut off, 'di ba? Kung ano man yung mabigat, ano man ang mahirap sa buhay ninyo, tatanggalin mo na 'yan, no? So, ano yung dapat mong i-embrace ngayon, 'di ba? We have the Ace of Swords. This is clarity. So, siguro in order for you to be able to do things efficiently and effectively, kailangan mo pag-isipan talaga mabuti. You know, but siguro fragmented ang isip ninyo, 'di ba? Kaya nga meron din tayong High Priestess, no, and Ace of Swords. Those are clarity. There are epiphanies din na dadating. There could be aha moments na pwedeng, alam mo yun, yung may isip mo na lang na, okay, no, yeah. Yung light bulb moment, kumbaga, na bigla na lang kayo magkaka-idea, yung ganun ba, that is a blessing, no, from the divine, no. Ang divine universe ang nagpapasok niyan ng mga ideas na yan sa isip ninyo, yung mga aha moments na yan, yung mga light bulb moment na yan, you know, epiphanies, you know, those are all from the divine, no? Those are guidance from the divine. So, maaring may mga ganyang mangyayari, no, sa inyo at this time. At yan ang magiging susi, no, para malagpasan mo yung mga kaguluhan sa isip mo. Kasi maaaring maraming mind chatter, no? Maraming mind chatter na nangyayari dyan sa isip mo. Marami kang naiisip, maraming iba't ibang scenario siguro na pumapasok sa isip ninyo, something like that. Kaya, with that, no, yung mga new ideas, new epiphanies that will, arise, you know, that is going to be the key para malagpasan mo to, mapagtagumpayan mo yan, no? At maiisip mo kung ano ang dapat mong gawin.
where you're heading, what you need to do next. So, anong dapat mong iwasan? We have the Knight of Cups. Ayan. Knight of Cups is an offer, you know. Offer ito eh. Maaring merong mag-offer dito sa inyo ng pag-ibig. Diba? Lalo-lalo kung single pa kayo. At ang dapat ninyong iwasan din dito pagdating sa romantic, no, na area of life for some of you. Baka meron din ditong mag-o-offer sa inyo ng pag-ibig, merong manliligaw sa iyo. Pero baka madidiscover mo na yung manliligaw mo pala, 'di ba? Baka may asawa na, or baka may boyfriend na, or baka may girlfriend na, 'di ba? Kasi babae at lalaki ngayon nanliligaw na, 'di ba? So it could be that. Kaya yun ang dapat din ninyong iwasan. Yun din ang dapat ninyo na maging aware kayo, 'di ba? Mag-imbestiga before you keep entertaining those people or the person, you know. Imbestigahan mo, magtanong-tanong ka, 'di ba? Kasi hindi lang enough yung kasi maaaring kilala mo lang. No, kilala mo lang superficially, pero you don't know kung ano na yung magba-background check ka, kumbaga, no? Para maiwasan mong mabudol ka, maiwasan mong mahulog ka sa kanyang bitag, ganun ba yun? Yung mahulog ka, ma-fall ka sa kanya, yung ganun. So, para maiwasan na ma-fall ka sa kanya na hindi pala dapat, 'di ba? Yung mga ganun. So, by the way, maraming salamat muna, no, sa lahat, no, for subscribing to my channel. Thank you very much for your support. At sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo. Thank you. And please click the join button sa baba ng video po if you interested po kayong mag-member sa channel. At saka, maraming salamat din, no, sa mga hindi nag-skip ng ads. Nako, malaking bagay po yan sa akin. Maraming thank you for your time and support. At pati na rin sa cross-watchers. Hello po sa inyo. So, ano yung mga accomplishments ninyo this week, no? We have the Lovers. Ayan. So, maaari talaga, no, na ang iba sa inyo dito is really going to entertain manliligaw, no? Kung lalo-lalo kung single pa kayo. Siguro meron ditong kung dati, no, dead ma ka sa love life, maaring ngayon, hindi na. Maaring ngayon, handa na ang iba sa inyo dito na mag-entertain ng manliligaw. Or baka, ang iba nga sa inyo dito, baka papasok na talaga officially, no, sa isang relationship. O pwedeng ganon. Since this is Lover's energy, there could be also leveling up, no, of commitment with your person. Kung kayo ay nasa existing relationship na, baka meron na dito magpapakasal, no, or mai-engage. Kaya, congrats. So, yung blessings and opportunities that might come your way is the 9 of Swords, no? So, this is this is negative thoughts, negative thinking, this is stress, this is mind chatter, kaguluhan sa iyong isipan, you know. Pero feeling ko dito, you'd be able to find the clarity, no? Nasa taas niya si Ace of Swords, so most likely mababago, no? There will be an opportunity for you dito, no, na talaga malinawan ang inyong isipan. Magkakaroon kayo kasi magulo ito no? Naguguluhan kayo, nalilito kayo kung ano nang gagawin ninyo. Baka merong pinoproblema kayo dito tapos sinasarili nyo lang. Yung ganun ba? Wala kayong mapagsabihan or pinipili ninyo sarilinin lang yan, no? So, it's stressing you out, no? Pero since we have the Ace of Swords, pwede, no, na ito ay mababago, no? Ito ay one day, siguro pagising ninyo kay gaan ng inyong pakiramdam, pagising ninyo malinaw na ang isip ninyo, parang all of a sudden nagkaroon na ng direksyon ang isip ninyo, alam nyo na, no? Sigurado na kayo kung ano na yung gagawin ninyo, how you're going to solve the problem, diba? So, maaaring yon ang blessing, no, na dadating sa inyo rito. So, ano yung possible na obstacle ninyo or challenge ninyo? So, we have the Chariot and we have the Magician. So, Magician is a new beginning energy. You know, si Magician, ano ito nakikita na niya yung mga oportunidad and posibilidad around him at nire-recognize niya ito, no? At alam niya na this is the right time na, no, na mag-take action na magsimula ng gawin kung ano man ang gusto niyang gawin, diba? Si Chariot, ganoon din, no? This is also a new beginning kasi galing siya sa pagtatagumpay, you know, galing siya sa
galing siya sa isang sitwasyon na mahirap pero napagtagumpayan niya. Kaya moving on energy din siya. So magsisimula siya ng bagong ganap, bagong chapter. So halos pareha sila na magsisimula ng bagong buhay. Magmo-move on na siya. Ang challenge dito, no, na pwedeng maging epekto sa inyo, no, or maging mahirap para sa inyo is how you're going to start, how you're going to move on, when are you going to do that, no, yung mga ganun ba. So maaring yon ang magiging obstacle ninyo rito. Kaya nga kailangan na makinig kayo sa inyong intuition. Diba? Kaya kailangan na lagi kayong mag-tune in sa inyong intuition. Pakinggan niyo yung downloads na dumadating and even the subtleties, no, na ipipresent sa inyo ng divine, yung mga signs, symbols, synchronicities, mga ganon. Those are guidance para sa iyo. Kaya importante na alamin niyo kung ano mga ibig sabihin ng mga signs na yan, mga symbols na nakikita ninyo, mga synchronicities na nakikita ninyo. You know, if you are sure na yung mga nakikita ninyo, those are signs para sa'yo, at hindi kayo sure of what does it mean, easy lang, you know, i-google ninyo, spiritual meaning, no? I-search ninyo anong spiritual meaning ng kung ano man ang sign na nakita ninyo. Diba? Yung ganon. Para malaman mo kung ano yung message ng universe para sa'yo. Okay? Kung bakit niya pinadala sa'yo yung specific sign or symbol or synchronicity na yon. So, yun. Pay attention. Pay attention to the downloads, intuitive messages, intuitive nudges. Pay attention kayo dyan. Makikinig kayo lagi sa gut feel ninyo. Kasi yan ay mensahe sa'yo ng universe, and that is your guide. You know, kung ano na ang gagawin ninyo. Okay? So, tignan natin kung ano yung final message ninyo dito, Gemini. So, final message ninyo is the energy of the cheetah. Get clear on your intention, stay focused, and move quickly to achieve your goal. Ayan. Kasi, importante din ito, no, na alam mo kung ano yung intention mo. Alam mo kung ano yung gusto mo. Diba? Kasi if you don't know kung ano yung gusto mong maging resulta, or kung ano man ang outcome na ina-expect mo, paano mo sisimulan? Diba? Kung hindi mo alam kung ano ang pupuntahan mo, kung ano ang gusto mong madatnan, paano mo to sisimulan? 'Di ba? Kaya importante na maging sigurado ka muna. Siguraduhin mo muna sa sarili mo, what do you really want? What is your intention? Para magiging alam mo, makakapagplano ka, makakapag-isip ka kung paano mo to sisimulan, kung paano mo gagawin. Okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.